Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy Wednesday sa inyo at sana nasa mabuti kayong kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. So eto na naman ngayon, meron na namang isang road rage na nangyari and this time, nag-viral ulit. Ilang beses nang nagkakaroon ng viral video tungkol sa road rage. At dito ngayon, ang involved dito ay isang kapatid ng komedyanteng si Pokwang na kinilalang si Carlo Subong at ang kanyang nakaalitan ay ang mag-ama, isang Crispin Villamor, na kung saan itong mamang ito ay nagtutulak ng kariton kasama ang kanyang anak na bata. Kumbaga parang siguro less than 10 years old yung bata. So nakunan nga ng video na kung saan pinagmumura ni Carlos Subong itong ama ng bata. And at the same time, hindi lang nakontento sa pagmumura, binatukan pa niya. At dahil nga dito, maraming netizens ang nagalit sa pangyayaring ito. Lalong-lalo na nga, nag-viral itong video na kung saan kitang-kita kung paano niya binatukan itong ama ng bata. At hindi ito nakalagpas sa LTO. At dahil nga sa pangyayaring ito, naglabas din ng isang video itong kapatid niyang si Pokwang na komedyante at humihingi nga siya ng sorry in behalf sa kanyang kapatid. Pero yung kapatid niya, parang wala akong nakikitang video hanggang sa ngayon na talagang humingi siya ng sorry dun sa mag-ama. Well, siguro tama rin yung ginawa ni Pokwang na humingi siya ng sorry para sa kanyang kapatid at sinasabi nga niya na ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. Kumbaga, yung maling ginawa ng kanyang kapatid ay hindi nagre-reflect necessarily sa family Subong. And at the same time, pinaringgan din niya ang isang kongresista na kung saan sinasabi nga niya na yung pagpoposto ng kongresista ng family picture nila ay isang paglabag sa kanilang privacy na maaari daw matatawag na cyberbullying or cyber libel na itinanggi naman ng kongresista. Ang kongresistang tinutukoy kasi niya si Congressman Ridon na kung saan sinasabi nga nitong ni Ridon na walang cyberbullying na nangyari dahil ang ipinost niyang picture ay nasa public domain. Kumbaga isa itong public information na kung saan kahit sino ay pwedeng gamitin ito dahil hindi naman ito ninakaw or hindi naman ito in-stolen shot. Well, anyway, personal na sagutan na nila ito between Pokwang and Congressman Ridon. But balik tayo dun sa kapatid niya na si Carlos Subong, nagdesisyon na ang LTO na i-revoke na yung kanyang lisensya. Sabi nga ng LTO, ang pagbibigay ng driver's license sa isang tao ay hindi isang karapatan, kung hindi isa itong privilege. Ibig sabihin, pag privilege, pwede kang bigyan, pero anytime, pwede rin itong bawiin sa iyo. Hindi ito katulad ng ibang mga karapatan natin, katulad ng freedom of speech, freedom of expression. Itong pagkakaroon ng driver's license ay hindi isang karapatan. At dahil nga dito, sa pangyayaring ito, matapos nga magkaroon ng hearing, una kasi ang ginawa ng LTO, suspension lang for 90 days habang isinasagawa pa yung hearing at inaalam pa yung totoong pangyayari. Pero after nung hearing, tinanggal na yung 90-day suspension sa kanyang driver's license at pinalitan na ito ng mas mabigat na parusa, yung revocation. Ibig sabihin nito, mawawalan na ng driver's license itong si Carlos Subong at kailanman ay hindi na pwedeng magmaneho dahil hindi na siya pwedeng mag-apply ng panibagong driver's license. So mabigat ang naging parusa ng LTO dito kay Carlos Subong dahil aside sa kanyang revocation ng driver's license, yung kanyang personal vehicle na Toyota Hilux ay naka-alarm din. Ibig sabihin nito, hindi na ito magagamit at hindi rin ito maibebenta o matatransfer sa ibang may-ari. So kumbaga, sa ngayon, pwede pa daw magamit itong sasakyan na ito, pero once na mag-expire na yung registration, hindi na ito ipapayagan pa na mag-renew ng registration. So, ganun katindi yung naging parusa dito kay Carlos Subong. Which is, I think, tama lang para hindi natularan pa. Dahil kumbaga, yung mga nakaraang road rage na alam natin, na paulit-ulit na nagva-viral, kaso hanggang viral lang, tapos didinggin ng sandali, pag-uusapan ng sandali, tapos malilimutan na. Parang walang mabigat na parusa. Parang pinakamatagal na yata ay 90-day suspension lang ng driver's license. Parang, if I can recall, isa ito sa talagang patunay na ni-revoke yung driver's license, na talagang hindi na pwedeng magmaneho itong si Carlos Subong. Kasi yung ikinilos talaga niya ay hindi talaga dapat gayahin. Kumbaga, ang sabi kasi niya, binangga ng kariton yung sasakyan niya. Pero ayon sa kwento ni Crispin Villamor, yung biktima, hindi naman daw nasagi ng kariton yung sasakyan niya. Kumbaga, kaya daw niya itinigil yung kariton niya dahil ang matatamaan daw ng sasakyan ay yung anak niyang bata. So, itinabi niya yung bata pero hindi niya naitabi agad yung kariton. So akala ni Subong ay nabangga ng kariton yung kanyang sasakyan at dahil nga dito bumaba siya, pinagmumura niya itong si Crispin Villamor at hindi pa nakontento, binatukan pa niya. At sinabi rin ng biktima na nung gabi daw na yun ay amoy alak itong si Carlos Subong.
Pero sabi naman ng LTO, walang bearing kung nakainom or hindi itong si Carlos Subong. Dahil yung action na ginawa niya, doon siya nadali. So kahit daw hindi magsasampa na or hindi na magsampa ng kaso itong si Crispin Villamor laban kay Carlos Subong, tuloy pa rin daw yung pag-iimbestiga ng LTO at ginawan nga nila ng investigasyon, and at the same time nagkaroon sila ng desisyon na revocation at alarma dun sa sasakyan ni Carlos Subong dahil nga kitang-kita sa video kung paano niya binastos yung mag-ama at kung paano niya sinaktan yung ama ng bata. Kayabangan ang tingin ko dito, sobrang entitled itong si Carlos Subong sa kanyang ginawa. Kumbaga parang pinapakita niya dito na, hoy, mas mataas ako sa iyo, tagatulak ka lang ng kariton, ako negosyante ako. Parang sinasabi niya, nakita mo ba itong sasakyang babanggain mo ng kariton mo? Mamahaling sasakyan ito. Kaya wala kang karapatan na ganunin ako. So parang ganun siguro yung ego trip nitong si Carlos Subong. Kung kaya hindi siya nagdalawang isip na talagang binatukan niya yung tatay ng bata. Napakayabang at klarong-klaro yung pang-aabusong ginawa niya. Ni hindi niya inisip na nandun yung bata nakatingin sa kanila. Kumbaga yung bata, ano na lang iisipin niya nung makita niya. Kaya nga doon sa video, talagang iyak nang iyak yung bata nung makita niya, lalo na sinapak yung tatay niya. Kasi kahit sino naman, sa murang edad, makakita ka ng ganung violence sa harap mo, talagang matatakot ka. At ito ang hindi pinalagpas ng LTO. And at the same time, hindi rin ito pinalagpas ng mga nakapanood ng video. Maraming salamat din pala dun sa uploader ng video dahil sa kanyang pag-upload ng video, nalaman tuloy ito ng mga tao and at the same time nakarating ito sa LTO at nabigyan ng hustisya yung taong nagkakariton na si Crispin Villamor. Dahil kung hindi dahil sa video na ito, malamang makakalusot lang ito si Carlos Subong sa kanyang kayabangan. At sigurado rin ako kung wala itong video na ito, hindi maiisipan nung ama ng bata na magreklamo dahil iisipin niya maliit na tao lang siya at mahirap banggain itong taong nanakit sa kanya na naka-Toyota Hilux. At sigurado, hindi rin niya naisip na i-record yung insidente. Mabuti na lang talaga may mga netizens na nasa paligid ng mga oras na yon na maagap at naisip na agad kuna ng video yung pagmumura at pananakit ni Carlos Subong kay Crispin Villamor. Sa mga ganitong insidente, makikita natin na malaking tulong ang social media. Dahil dito sa video na ito, isa itong nagiging matibay na ebidensya laban dito sa mayabang na si Carlos Subong. Nakakatulong ng malaki ang mga ganitong klaseng video na ginagamit not to sensationalize ang isang insidente, kung hindi, gagamitin ito bilang pruweba na may pang-aabusong nagaganap sa kalsada. Once again, maraming salamat dun sa uploader at hindi kayo natakot na baka madamay kayo sa galit nitong si Carlos Subong. Kung hindi, mas inisip nyo yung kapakanan ng mag-ama na nakaranas ng pang-iinsulto at pananakit sa kamay ni Carlos Subong. And I hope lagi rin tayo magiging vigilant na kung kaya naman natin magbigay ng tulong, tulungan natin. Na hindi naman malalagay sa panganib yung mga sarili natin. Kaya dun sa mga nagmamaneho, kalma lang tayo lagi. Lagi nating iisipin, walang mabuting maidudulot ang road rage. Minsan, sa galit natin, tayo pa yung nadadali. Yung iba nga, pagbaba pa lang nila sa sasakyan, hindi nila alam, yung kakalabanin pala nilang motorista rin, may dalang armas. Yun ang mas delikado. Dahil pwede kang mapuruhan. So, kalma lang tayo. Pwede naman yung pag-usapan ng maayos. Nang hindi ka nananakit, nang hindi ka naglalabas ng armas, pag-usapan ng maayos. I think lahat naman ay pwedeng dalhin sa maayos na pag-uusap. Siguro ngayon sising-sisi itong si Carlos Subong. So kahit pa humingi siya ng sorry dun sa ama ng bata, pati na rin dun sa bata, wala na. Kumbaga, tapos na ang kwento. Sabi nga nila, laging nasa huli ang pagsisisi. So kahit pa anong gawin din ito ni Pokwang na dalawin yung mag-ama, humingi ng sorry, or humingi ng patawad para sa kanyang kapatid, wala na siyang magagawa. Dahil nga, nagdesisyon na rin ng LTO. Although, sabi naman ng LTO, pwede pa itong i-appeal ni Carlos Subong. Kumbaga, pwede pa niyang i-appeal na huwag i-revoke yung kanyang lisensya at alisin yung alarma sa kanyang sasakyan. That is, kung matibay ang ebidensya niya, kaya niya nagawa yung pamimisikal niya dun sa tao, ay dahil may ginawa talagang hindi maganda, yung lalaking nagkakariton. Pero kung wala talaga na kahit pa i-appeal niya yan, wala na talagang mangyayari dahil tapos na yung desisyon na revocation ng kanyang driver's license. So lagi nating tandaan na hindi porke nagtutulak ng kariton lang, yung kakalabanin natin ay wala na siyang karapatan. Pantay-pantay tayo sa batas. Mayaman ka man o mahirap, walang entitled ni isa sa atin. Sa harap ng batas, laging may hustisya at ang hustisya ay nakapiring. Walang kinikilingan, walang pinapaboran. Maliit ka man or malaking tao ka sa lipunan. And I am glad sa ganitong desisyon ng LTO na agaran nilang ginawa ng aksyon na kahit hindi nagreklamo yung biktima
ay sila na mismo, based doon sa action na nakita sa video. Ginawa na nila agad ng paraan para hindi na rin tularan at para syempre, reminder din na ang road rage kailanman ay hindi tama. And this is all for now mga kaibigan. Mag-ingat po tayong lagi, lalo na sa mga nagmamaneho, na huwag pairalin ng init ng ulo. Lagi nating isipin, mas maganda pa rin na ligtas tayo at wala tayong nakakaaway sa daan. Ingat po kayo lagi and God bless.